Rosalinda. Pwede bang patawarin niyo na siya? Opo, Senyora Valeria, patawarin niyo na po. Nagpabaya siya sa trabaho. Lumabas siya para makipagkita sa boyfriend niya at nakita ko yon. Pero sandali lang yun. Tingnan niyo nga yung kanyang buhok. Pagkatapos kong sabihin na Itali ang buhok niya, tingnan niyo naman, ginulo ng boyfriend niya. Kailangan niyo siyang bigyan ng mabigat na parusa para matuto. Nakikiusap ako, Senyora Valeria. Huwag niyo akong paalisin. Maawa kayo. Anong hinihintay mo? Magmakaawa ka. Patawarin niyo ako. Hindi ko na uulitin. Lumuluhod ako sa harap niyo. Patawarin niyo ako. Huwag niyo naman siyang pahiyain. Nasa pamamahay kita. Gagawin ko ang gusto ko. Pero napakalupit na ng ginagawa ninyo. Dinidepensahan mo siya dahil pareho kayo ng uri. Pero walang ibang pwedeng magdesisyon dito sa sarili kong pamamahay. Valeria, sandali. Tapusin mong linisin lahat yan. Pagkatapos lumayas ka na! Magkaibigan kong magturingan silang dalawa. Mga mabababang uri sila. Sandali, Valeria. At ang babae na yan, imbis na kumilos bilang girlfriend ng anak ko, piniling umasta bilang katulong ng pamilya. Ha! Tulad nga ng kasabihan, laging babalik sa bundok ang kambing. Gusto niyo akong insultuhin, senyora. Pero gusto ko lang sabihin na hindi ako masasaktan sa mga salita niyong yan. Hindi ako nagtatrabaho bilang kasambahay. Pero marangal, ang trabaho ko para mabuhay ako. At para sa akin, hindi yun isang bagay na ikinakahiya, kundi isa yung karangalan na ipinagmamalaki sa lahat. Nagawa mo na sigurong pagsilbihan ng ibang tao, tama ba? At yun ang dahilan kung bakit ikaw ang nagbibigay ng pagkain kanina sa mga bisita. Walang nakakahiya sa marangal na trabaho, senyora. Malinaw na kahit kailan hindi niyo naranasang magtrabaho. Kaya wala kang malasakit sa mga taong kailangan kumayod para mabuhay lang sila. Ano nangyayari dito? Sigurado kung hindi niyo pa naranasan na magutom sa buong buhay ninyo, kaya hindi kayo makatao at matigas ang puso ninyo. Rosalinda! Yan ang dahilan kung bakit hindi niyo mapatawad si Alcira. Dahil hindi niyo maintindihan kung paano magkaroon ng simpleng puso at ng tunay na pagmamahal. Hindi mo ba patatahimikin yan? Pero hindi ko... Tuwang-tuwa siguro kayo nung nakaluhod sa harapan ninyo si Alcira na parang aso. Pero ang totoo, kayo ang dapat na mas mahiya at hindi si Alcira. Hahayaan mo na lang ba siyang insultuhin ako ng ganito? Nabigyan siya ng karapatan na kwestiyonin ang ugali ko at turuan ako ng moralidad sa loob ng sarili kong pamamahay. Huwag kayong mag-alala, senyora. Tapos na akong magsalita. Kailangan ko na ring umalis. Magandang hapon. Rosalinda! Hindi! Hayaan mong umalis ang babaeng yan! Sandali lang, mahal ko. Kukuha na lang ako ng taxi. Ako maghahatid sa'yo. Halika na. Hintayin mo humupa ang galit ng iyong mama. Ang iniisip ko si Rosalinda. Bakit? Nagalit pa siya sa'yo? Hindi ko lang kinaya yung pagtrato niya kay Alcira. Sinubukan kong wag makialam, sinubukan kong tiisin. Pero hindi kaya ng loob ko. Sinabihan na kita na ibang ugali ni Mama Rosalinda. Sa nakikita ko, mukhang kontento ka na ngayon sa girlfriend ng anak mo. Sa tingin ko, hindi na siya babalik dito kahit kailan. Ako ang anak ng lalaking pinatay ng kaibigan mo. Gusto kitang makausap dahil sa kanya. Si Soledad Romero. Hindi makatarungan na naging hatol sa kanya. Dahil totoong inosente siya. Rosalinda, ay amor.